Magandang hapon sa inyo, Boss Van, at sa lahat ng nakikinig sa Malikmata. Tawagin niyo na lang akong Ann for short, kasi buong name ko Analiza. Matagal na rin akong listener ng channel nyo. Ngayon ko lang naisipang magbahagi kasi pakiramdam ko panahon na rin para ikwento yung nangyari sa family house namin sa probinsya. Yung bahay na kinalakihan namin at matagal naming inisip na normal lang. Hanggang sa sabay-sabay naming nalaman yung dalawang lihim na matagal nang tinatago. Yung family house namin ay luma na, pero matibay pa rin. Kahoy at bato, malaki yung bakuran at maraming malalaking puno sa paligid. Doon lumaki yung lolo ko. Doon din lumaki yung mga anak niya. Bata pa lang ako ay may kakaiba na akong pakiramdam sa bahay na yon. Hindi siya yung takot na bigla ka nalang sisigaw, kundi yung pakiramdam na parang may nagbabantay. Noon, hindi ko pinapansin yon. Kasi iniisip ko normal lang. Kasi luma yung bahay at tahimik yung lugar. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi lang ako yung nakakaramdam. Minsan habang naglilinis kami ng bahay, biglang parang mabigat yung pakiramdam. Parang nakakapagod kahit wala namang ginagawa. Minsan naman parang bigla na lang may lamig sa isang sulok ng bahay kahit mainit yung panahon. May mga pagkakataon din na kapag may bisita sa bahay, may kakaibang nangyayari. Hindi lahat ng bisita pero may mga tao na pagdating pa lang nila, parang nag-iiba yung pakiramdam sa loob. Biglang tatahimik ang lahat o parang may tensyon. Minsan may nagkakasakit sa amin at minsan biglang sumasakit yung ulo o tiyan. Akala namin nagkataon lang, pero paulit-ulit nang nangyayari, kaya napapaisip na rin kami. May mga kapitbahay na minsan nagkukwento na may itim daw kaming alaga. Yun daw ang bantay ng bahay namin at kapre daw yun. Nung una, tinatawanan lang namin yun kasi akala namin kwento lang ng matatanda para manakot ng bata. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na may presensya talaga sa paligid ng bahay. Dumating yung panahon na nagplano sila nanay ng family reunion. Matagal na rin kasing hindi kumpleto yung pamilya namin. Umuwi yung mga tito ko na matagal nang nasa Manila, pati yung panganay na tito namin na si Tito Ronald. Siya yung kilala sa pamilya na may ugali kasi mainitin ang ulo at palaging galit. Tapos madalas may kaaway. Bata pa lang ako, ramdam ko na may mali sa kanya. Parang may galit siya na hindi namin maintindihan kung saan galing. Nung araw ng reunion, ramdam agad namin na mabigat yung pakiramdam sa bahay. Kahit dapat masaya, parang may tensyon sa hangin. Yung lolo ko na si Lolo Ariston tahimik lang. Nakaupo sa gilid, parang may iniisip. Yung mga tita ko naman parang kinakabahan. At hindi namin alam na mga pinsan ko kung bakit. Pero ramdam namin na may mangyayari. Habang tumatagal, ay napapansin namin na palaging nakatingin si Tito Ronald kay Lolo Ariston. Hindi siya nagsasalita pero halata yung galit sa mga mata niya. May mga pagkakataon na nawawala siya saglit, tapos babalik ulit. Doon na nagsimula yung kaba ko, kasi parang may mali talaga. Hanggang sa isang sandali, biglang nagkaroon ng gulo. May narinig kaming sigaw. Yung tito namin pala na si Tito Ronald ay may hawak na baril. Galit na galit siya at doon na namin nalaman na balak pala niyang patayin yung lolo ko para makuha yung mana. Hindi namin nakalain na aabot siya sa ganun. Pero bago pa siya makalapit, may nangyari na hindi ko makakalimutan habang buhay. Sir Van, biglang bumigat yung hangin. Parang huminto yung paligid. Si Tito Ronald biglang napahinto, tapos napasigaw sa sakit. Parang may humawak sa kanya.
Hindi namin makita kung ano pero kitang-kita namin na may pumipigil sa kanya. Parang may malaking aninong itim sa likod niya. Tahimik lang, hindi gumagalaw pero ramdam na ramdam yung galit. Biglang bumagsak si Tito Ronald sa sahig. Nanginginig, sumisigaw, humihingi ng tawad kahit wala namang kausap. Nagkagulo ang lahat. Tapos tinakbo siya ng iba sa ospital. Pero kahit anong gamot ang ibigay ay hindi siya gumagaling. Sumisigaw pa rin siya, nanginginig at parang may nakikita siyang hindi namin makita. Nagpatawag sila ng mga albularyo at isa-isa silang dumating. Pero lahat sila iisa ang sinabi. Galit na galit daw yung bantay ng bahay at alaga ni Lolo Ariston. Ayaw daw nitong patawarin si Tito Ronald. Serban, doon na nagsimulang magsalita yung lolo ko. Ikinuwento niya yung matagal na niyang tinatago. May itim daw talaga siyang alaga. Kapre daw yon na matagal nang nagbabantay sa bahay at sa pamilya namin. Hindi yun nananakit basta-basta. Pinoprotektahan lang daw niya yung pamilya namin. Saka doon din lumabas yung pangalawang lihim. Si Tito Ronald pala ay hindi talaga kadugo. Ampun pala siya. Itinago lang nila para hindi masira yung pamilya. Yun pala yung dahilan ng galit ng tito ko. Kasi pakiramdam niya niloko siya at pakiramdam niya hindi siya tunay na kabilang. Serban yung kapre. Alam na daw lahat mula pa noon. At nung malaman niyang balak patay ni Tito Ronald si Lolo, dun na siya nagalit. Hindi niya pinayagan na mangyari yon. Kaya yung parusa ay hindi na niya binawi. Hanggang ngayon buhay pa si Tito Ronald. Pero hindi na siya gumaling. Parang nabaliw at palaging takot. Palaging may sinisigawan na hindi namin nakikita. Hindi na siya pinayagang bumalik sa bahay. Simula nun mas tumahimik na yung bahay namin. Mas ramdam namin yung proteksyon. Hindi na kami natatakot at natutunan naming igalang yung bantay ng bahay. Kasi minsan, hindi lahat ng nakakatakot ay masama. Kasi yung iba, nandoon para protektahan ka. Magandang araw, Sir Malik. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alex. Matagal na akong nakikinig sa Malikmata, lalo na kapag gabi, at gusto ko lang makinig ng kwento habang nagpapahinga. Madalas ko kayong pakinggan habang nakahiga kasi ginagawa ko kayong pampatulog. Ngayon ko lang naisipang magbahagi kasi pakiramdam ko oras na para ikwento yung nangyari sa pinsan ko na si Leo doon sa probinsya nila. Hanggang ngayon kahit matagal na yun nangyari ay ramdam pa rin daw niya yung bigat tuwing naalala niya lahat. Nakatira kasi sila sa isang tahimik na barangay doon sa probinsya nila. Hindi matao, pero halos magkakakilala lahat ng tao. Sobrang liblib lang talaga. Sa tabi mismo ng bahay nila, may isang bahay na bihira lang tirhan. Minsan may tao tapos minsan wala. Pero madalas sarado lang. Walang ilaw at parang matagal nang pinabayaan. Wala naman silang pakialam doon noon. Kasi normal lang naman sa probinsya na may mga bahay na hindi laging may nakatira. May isang gabi na may naririnig silang ingay. Nung una mahina lang, parang may umiiyak sa malayo. Akala nila hayop lang. Baka pusa o aso na nag-aaway o nasasaktan. Hindi muna nila pinansin. Pero napansin ni Leo na tuwing gabi lang talaga naririnig yung tunog. Kapag umaga naman daw kasi wala. Wala rin daw bakas na may tao sa bahay na yon. Habang tumatagal, lumalakas yung tunog. Hindi na lang basta iyak kasi parang may sumisigaw ng tulong. May mga gabing tuloy-tuloy yung iyak. May mga gabing putol-putol tapos biglang titigil. Minsan parang may naglalakad sa loob ng bahay. May mabibigat na yabag tapos biglang mawawala. Minsan naman parang may hinahampas sa loob.
Parang bakal o kahoy na paulit-ulit na tinatamaan. Ang mas nakakatakot pa ay sabi ni Leo, parang ramdam nila yung bigat sa paligid tuwing naririnig yun. Kahit nasa loob sila ng bahay nila, ay parang ang sikip ng pakiramdam. May lamig na hindi mo maipaliwanag. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may mali talaga. Parang may nangyayaring hindi dapat, pero wala kang magawa kundi pakinggan lang. May mga gabing nagigising yung mga bata na umiiyak. Pawis na pawis at nanginginig. Tapos hirap na hirap bumalik sa tulog. Kahit yakapin daw, parang takot pa rin sila. Parang lagi silang nakaabang kung kailan ulit magsisimula yung ingay. Napansin din nila na kapag tumitigil yung iyak, ay may kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin at parang may nagmamasid mula sa bahay sa tabi nila. Kahit sarado yung bintana at pinto, parang ramdam mo pa rin daw. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa at parang may nakatingin sa'yo, kaya palagi raw silang takot at tumatayo yung balahibo. Ilang linggo na ganun yung sitwasyon. May mga kapitbahay na rin na nakakarinig, pero walang gustong magsalita. May mga bulungan na baka may multo, baka may masamang nangyayari, o baka may tinatago yung may-ari ng bahay. Pero walang gustong mag-imbestiga kasi parang lahat daw sila umaasang kusa na lang mawawala yung ingay balang araw. Hanggang sa isang gabi, sobrang lakas nung iyak. Hindi na parang hayop, parang tao na humihingi ng tulong na. Parang desperado, pagod at takot na takot. Doon na hindi na kinaya ng pamilya ni Leo, kaya kinausap nila yung barangay at humingi ng tulong sa mga tanod. Nung una nagduda pa yung mga tanod. Wala raw kasing reklamo dati tungkol sa bahay na katabi nila. Pero nung sinabi na gabi-gabi may nangyayari at may ibang kapitbahay na nakakadinig din, ay pumayag din silang silipin. Napagdesisyonan na puntahan yung bahay sa gabi para marinig mismo yung sinasabi ng mga tao. Isang gabi daw nun, kasama si Leo, ibang kapitbahay at ilang tanod. Pumunta sila sa bahay. Tahimik nung una at walang ilaw. Halos akala nila wala silang aabutan. Pero habang papalapit sila, biglang narinig ulit yung iyak. Mahina pero malinaw. Yung tipong alam mong hindi galing sa hayop, kaya dun sila kinabahan. Binuksan nila yung bahay at pagpasok nila ay unang bumungad yung amoy. Mabaho, amoy kalawang at ang lansa-lansa. Iba yung amoy, parang matagal nang may nangyayari dun sa loob. Habang nag-iikot sila, nakita nila yung mga kwarto. May mga bakas ng pagkakatali, may lubid, at may mantsa sa sahig at pader na halatang hindi basta dumilang. Doon na raw nila naintindihan ng lahat. Yung mga ingay pala, hindi multo at hindi rin guni-guni. Totoong tao yung umiiyak at totoong tao yung sumisigaw ng tulong. Yun pala ginagawang taguan ng mga kriminal yung bahay. Doon dinadala yung mga kinidnap at doon sila sinasaktan. Yung mga tunog sa gabi, huling lakas pala yon ng mga taong umaasang may makarinig. Agad tinawagan ng mga tanod yung pulis at nagkaroon ng investigasyon. May mga nahuli pero sabi ni Leo, kahit tapos na yung lahat, parang naiwan pa rin yung bigat sa lugar. Pinablesingan yung bahay at sinara. Pagkatapos nun, unti-unting nawala yung mga ingay. Wala nang iyak at wala nang sigaw. Unti-unting nakatulog ulit ng maayos yung pamilya ni Leo. Ilang buwan ang lumipas. Bumalik si Leo galing Manila. Pagdating niya ay nagulat siya dahil yung bahay sa tabi nila dati ay wala na. Giba na raw at parang walang bakas na may bahay doon dati. Lupa na lang at damo-damo na. Sabi ni Leo, kahit tahimik na hindi na raw tulad ng dati. Kasi minsan ang pinaka nakakatakot pala ay hindi multo, kundi yung kaya gawin ng tao sa kapwa-tao. At minsan yung mga ingay sa gabi ay hindi lang basta multo. Sigaw pala yon ng mga taong umaasang may makarinig at tumulong sa kanila.
Good morning, Sir Van. Ako si Mara. Gusto ko lang mag-share ng karanasan ko dito sa channel nyo. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang ikukwento ito ng buo. Siguro kasi ngayon lang talaga malinaw lahat sa akin. Matagal ko ring inisip kung totoo ba yung mga nangyari o kung ako lang yung nag-iimbento ng dahilan para gumaan yung pakiramdam ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na hindi ako yung may problema noon. May mali talaga kay Adi at ako yung nadamay. Si Adi yung naging jowa ko. Umabot kami ng 1 taon bago ko nalaman yung lihim niya. 1 taon na akala ko normal lang yung relasyon namin. Na ganun lang talaga kapag mahal mo yung tao. Hindi siya gwapo. Yun yung unang napansin ko sa kanya. Hindi rin siya yung tipo na mapapalingon ka agad. Pero may kaya siya sa buhay. Tahimik, mukhang maayos, at mabait sa umpisa. Hindi siya palabiro. Hindi rin masyadong expressive. Pero laging present. Yun yung nagustuhan ko. Manliligaw ko siya dati at matagal din nanligaw. Walang pressure, walang label. Pero palagi siyang nandun. Tapos bigla na lang dumating sa punto na kami na pala. Walang formal na usapan. Walang tanong kung pwede ba. Basta isang araw, tinuring na lang namin yung isa't isa na magjowa. Hindi ako nagtanong kung bakit ganun kabilis. Kaya tinanggap ko lang. Yung mga kaibigan ko at pati kapatid ko, sinabi na halata raw na patay ako kay Adi. Lagi raw akong nakangiti kapag binabanggit pangalan niya. Lagi raw akong handang iwan lahat para lang makasama siya. Hindi ko napansin yun sa sarili ko noon kasi para sa akin normal lang yun. Ganun lang talaga kapag nagmamahal ka. O yun lang yung akala ko. Ilang beses din niya akong niloko. Hindi lang isa o hindi dalawa. Nahuli ko siya sa messages, sa tawag at sa kwento ng ibang tao. Sa tuwing mahuhuli ko siya, galit ako sa umpisa pero sa huli ako pa yung nagmamakaawa. Ako pa yung humihingi ng sorry at ako pa yung nagbebeg na balikan niya ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ako. Alam ko namang mali pero parang may humihila sa akin pabalik sa kanya. May mga gabi na umiiyak ako mag-isa. Tapos kinabukasan parang wala lang. Kapag kasama ko siya, parang nawawala yung sakit. Pero kapag mag-isa na ako, parang may kulang. Isang araw, nagyaya siyang kumain sa labas. Habang naglalakad kami papunta doon, may babaeng biglang huminto sa harap ko. Tita ko siya at si Tita Rosa yon. Matagal kaming hindi nagkita pero kilala ko siya. May alam siya sa pagtatawas at mga ibang bagay pa. Bata pa lang ako, siya na yung tinatawag kapag may kakaiba. Nung una ngumiti siya sa akin. Tapos tinanong kung kumusta na ako. Pero nung napatingin siya kay Adi, biglang nag-iba yung itsura ng mukha niya. Hindi siya ngumiti, saka hindi siya bumati. Tinitigan niya lang si Adi ng matalim at tahimik. Yung klase ng tingin na parang ang sama-sama at nagbabanta. Biglang sumikip yung dibdib ko. Tapos parang nahirapan akong huminga. Si Adi naman umiwas ng tingin sa kanya. Hawak niya yung kamay ko pero biglang lumamig yung palad niya. Doon ako unang kinabahan ng hindi ko alam kung bakit. Kasi bigla akong hinila ni Tita Rosa palayo. Hindi siya nagpaalam. Hinila niya lang ako papunta sa bahay nila na malapit lang doon. Sinubukan kong lumingon kay Adi. Nakala ko susunod siya. Pero nakatayo lang siya tapos nakatingin lang sa akin. Habang naglalakad kami, mahigpit yung hawak ni Tita sa braso ko. Mahina pero madiin yung boses niya nung sinabi niya na ginagayuma daw ako. Sabi niya matagal na raw. Kaya raw ako hindi makabitaw kahit ilang beses na akong niloloko. Tapos dagdag pa ni Tita Rosa, may nakakapit sa akin na hindi dapat. Pagdating namin sa bahay ni Tita, pinaupo niya ako agad. Kinuha niya yung mga gamit pang tawas, tapos ako parang lutang lang. Habang tinatawas niya ako, biglang sumakit yung ulo ko. Kasi parang may kumikirot sa loob. Tapos may mga imaheng pumasok sa isip ko.
Hindi malinaw pero ramdam ko yung bigat. Tinanong niya kung gaano na raw kami katagal. Sabi ko 1 taon. Tapos napailing siya. Sabi niya, matagal na raw yun para sa ginawang yun sa akin. Hindi raw simpleng gayuma lang kasi may kapalit daw yun. Hinahanap ng mata ko si Adi pero wala siya. Hindi rin siya tumawag at nag-message. Para siyang biglang naglaho na parang bula. Pagkatapos ng tawas, sobrang bigat ng katawan ko. Parang pagod na pagod kahit wala naman akong ginawa. Sabi ni Tita Rosa, wag ko raw muna siyang hanapin. Hayaan ko raw na siya mismo ang lumayo. Kasi kapag hindi raw siya bumalik, ibig sabihin totoo lahat. Kinabukasan, sinubukan kong tawagan si Adi pero hindi niya sinagot. Tinanong ko yung mga kaibigan niya pero wala raw silang alam kasi bigla raw siyang umalis nang walang paalam. Habang lumilipas yung mga araw, unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Doon ko na na-realize kung gaano ako kaibang tao nung kasama ko siya. Parang hindi ako yon. Binalikan ko lahat ng alaala namin. Yung mga sandaling parang nawawala ako sa sarili ko kapag hawak niya ako. At akala ko dati lambing lang yon. Bumalik ako kay Tita Rosa at doon niya sinabi lahat. Sabi niya, si Adi daw ay may ginagawa sa mga nagiging karelasyon niya. Hindi raw kasi ako yung una at may mga nauna na. Pero mas mahina raw sila kaya agad nawawala. Hindi ko alam kung nasaan na si Adi ngayon. Pero hindi ko na rin hinanap. May mga gabi pa rin na napapanaginipan ko siya. Ito yung lihim ni Adi, Sorban. At ito rin yung dahilan kung bakit natutunan kong matakot sa pagmamahal. Yun lang po ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Sana ma-narrate sa channel mo. Good afternoon, Sorban. Tawagin niyo na lang akong Ina. Medyo matagal-tagal na rin akong nakikinig sa malikmata. Pero share ko lang nangyari sa pamilya ko, lalo na sa akin at sa asawa kong si Manny. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang nangyari. Pero kailangan ko na talagang ilabas para kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Mga 2 taon nang nakalipas nang bumili kami ng lupa. Akala namin simpleng property lang kasi malayo sa ingay ng lungsod. Ako at si Manny ay gusto lang namin ng lugar na payapa, kahit maliit lang. Nakaisip kami ng bahay na pasok sa budget, kaya pagkatapos mabili yung lote, ay dali-dali naming pinatayo yung bahay. 1 kwarto, sala, banyo, kitchen ay sapat na sa amin. Nung umpisa, parang okay lang. Tahimik yung lugar, malamig ang hangin, kasi may mga puno sa gilid ng bahay namin. Nag-aalaga rin kami ng konting halaman sa harapan at bakuran. Wala gaanong tao sa paligid. Minsan may naglalakad na kapitbahay pero kadalasan kami lang sa buong kalsada. Hindi ko naisip na may kakaiba sa lupa o sa paligid namin. Kasi para sa akin, simpleng simula lang ng bagong buhay. Nang nagtagal, nagsimula na yung kakaibang nararamdaman namin. Una, mga ingay lang na parang may umiiyak sa malayo. Tapos parang sanggol yung tunog. Mahina, paunti-unti pero parang nagmumula sa lupa. Ramdam din namin yung lamig sa buong bahay at parang may nakatingin sa bawat kilos namin. Pagdating ng 2 linggo, mas lumakas yung iyak. Minsan tuwing gabi ay nagigising kami sa umiiyak na parang nasa mismong kwarto namin na parang may sanggol na humihingi ng tulong. Si Manny nakaramdam din. Sabay kaming natigilan. Parang may pumigil sa amin na lumapit sa dingding kung saan nanggagaling ang tunog. Sa umpisa nagbiro lang kami. Sabi ni Manny baka epekto ng stress sa bagong bahay. Pero gabi-gabi pareho lang. Tapos unti-unti nagkaroon na kami ng pananakit sa katawan. Sakit ng ulo, panghihina at parang pagod palagi. Si Manny sobrang nakakabahala sa kanya kasi normal lang kalusugan niya at hindi madaling mapagod.
Isang gabi, nagdesisyon kami na wag na lang pabayaan. Matapos namin kumain ng hapunan at umupo sa sala, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya na hindi yun normal kasi ramdam ko na rin yung lamig at bigat na parang may nakadikit sa katawan namin. Tapos tumango lang naman siya. Pagkatapos ng gabing yun, umakyat kami sa kwarto. Binuksan yung ilaw at hinanap ang pinagmumulan. May naamoy kaming lupa at naramdaman namin na basa. Bagong hukay. Kinabukasan, nagpunta kami sa matandang kapitbahay namin na si Aling Lita. Matagal na siya sa lugar na yon, kaya may alam sa mga ganitong kwento. Tinatanong namin kung may nangyari sa lupa bago namin bilhin. Tumahimik siya tapos doon niya sinabi na yung lote na nabili namin ay tapunan dati ng fetus ng komadrona. Nagulat at natakot kami ni Manny dahil sa kwento ni Aling Lita. 20 taon na ang nakalipas. Yung dating nakatira dyan, nagkaanak sa ibang lalaki. Tapos nabuntis, pero ayaw tanggapin. Alam mo na siguro kung anong ginawa. Nanlamig ako, Sir Van. Doon ko nalaman na fetus talaga at hindi sanggol. Fetus na di pa buo. At nakalibing yun sa lupa kung saan nakatayo ang mismong kwarto namin ngayon. Ang mas malala pa, Sir Van, nung gabing yun, hindi lang iyak ng sanggol ang narinig namin. May kasunod na hikbi. Tapos parang may kumakaluskos sa ilalim ng sahig ng kwarto namin. Yung parang maliit na kamay na kumakatok at naghahanap. Doon na kami nagtawag ng albularyo. Pagdating niya ay naramdaman na agad yung bigat sa bahay namin. Binuksan niya ang kwarto at hindi pa nagsasalita pero nakita naming nag-iingat siya sa bawat hakbang. Naglagay siya ng asin, kandila at nagdasal sa wikang hindi namin maintindihan. Habang nagdadasal ay narinig namin ang iyak na mas malakas at mas malapit pero hindi niya ito pinansin. Para siyang humihinga lang sa paligid at iniintindi ang presensya sa lupa. Pagkatapos ng halos 30 minuto, sinabi niya sa amin na hindi siya galit sa inyo. Hinahanap lang niya ang init na hindi niya natikman. Hindi kayo ang may kasalanan pero kayo ang nakarinig. Kayo ang nakatira sa ibabaw niya. Sir Van, sinunod namin ang sinabi niya na gagawin. Nilagyan namin ng kandila sa sulok ng kwarto at naglagay ng bulaklak. Gabi-gabi rin kaming nagdarasal bago matulog. Sabi ng albularyo ay sapat na raw yun. Sa mga sumunod na gabi, unti-unti ay wala na kaming naririnig. Wala nang lamig at wala nang iyak. Pero minsan noon ng madaling araw, may napapakinggan pa rin akong napakahinang hikbi na parang nagpapaalam lang at lumayo na. Lumipas ang mga buwan ay naging normal na yung bahay namin. Nakasanayan na rin namin yung presensya. Doon ko naintindihan, Sir Van, na may mga lihim na hindi basta nababaon sa lupa. Hanggang dito na lang, Sir Van. Maraming salamat kung mabasa niyo man ito. Hello, Sir Van. At sa listeners nyo, kung sakaling mabasa nyo ito sa channel nyong Malikmata. Maya ang pangalan ko. At hindi ko alam kung paano o saan ko sisimulan ito nang hindi bumabalik yung pakiramdam na parang may nakatingin sa likod ko habang nagkukwento. Yaya ako noon sa isang pamilya na may kaya sa buhay. Hindi sila mayabang at hindi rin madamot. Sobrang bait talaga nila, Sir Van. Tapos mapagbigay pa. Tahimik at saka simple nga rin lang yung bahay nila. Tapos yung napili pa nilang subdivision ay sobrang tahimik. Sa una, yun yung nagustuhan ko. Kasi galing ako sa magulong lugar. Kaya nung napunta ako doon, ay parang pahinga o takas ko na yun sa kinalakihan kong lugar namin. Doon ko rin nakasama si Liza, yung katrabaho kong yaya din. Siya yung mas nauna sa bahay. Mas kilala na ng amo namin at mas sanay sa galaw. Kumbaga siya yung mayordoma tapos ako yung bago. Kaya natural lang na siya yung magturo sa akin at lapitan ko. Tahimik si Liza
Pero may something sa kanya na hindi mo basta maipaliwanag. Hindi siya yung tipo na creepy agad. At hindi rin siya yung tipo na parang may tinatagong galit. Tahimik lang talaga siya. Pero yung katahimikan niya, parang may kakaiba na para bang sanay na siyang mag-ingat at sanay na siyang magtago. Magkasama kami sa kwarto kasi maliit lang yon na sakto lang para sa 2 tao. Kasi 2 kama, isang cabinet, isang salamin na may lamat sa gilid at electric fan. Nung una normal lang kasi gigising kami ng maaga na magkasabay, magluluto, mag-aalaga ng mga bata at maglilinis. Sa gabi naman kwentuhan ng konti tapos matutulog na. Habang tumatagal, doon ko napansin yung mga bagay na hindi ko agad pinansin nung una sa kanya. Kasi nung una, yung pag-alis niya sa gabi, hindi palagi pero madalas. Gigising ako bigla dahil naiihi ako o dahil lang biglang nagising. Tapos paglingon ko sa kama niya, wala na siya. Tahimik ang kwarto at sarado ang pinto. Wala man lang tunog o bakas na umalis siya. Parang hindi siya dumaan sa pintuan kasi maingay yung pintuan namin kapag bubuksan, Sir Van. Kaya parang bigla na lang siyang wala o nag-ala ninja moves. Tapos pagbalik ko sa kama galing sa CR, ilang minuto lang ay nandoon na siya ulit. Nakahiga, nakatalikod, tapos parang tulog ng matagal. Kapag tinanong ko, sasabihin niya naman hindi siya makatulog o nagpunta lang siya sa kusina para uminom. Tapos yung pangalawa naman, yung katawan niya, minsan may pasa sa braso, minsan sa likod ng hita o minsan sa balikat. Hindi mukhang galing sa trabaho kasi hindi naman nananakit yung mga batang inaalagaan namin at hindi rin naman gaano mabigat trabaho namin. Saka hindi rin mukhang aksidente. Parang may humawak at parang may pumisil ng madiin. Kapag tinatanong ko si Liza, iba-iba yung sagot niya. Nadulas daw, nabunggo sa pintuan, at dahil sa pagod at stress daw. Hindi siya nagagalit kapag tinatanong ko. Pero halatang ayaw niya palalimin yung usapan. Kaya dinidedma ko na lang din. Pangatlo naman, yung pakiramdam sa paligid niya at kwarto namin. May mga oras na kapag magkasama kami sa kwarto, parang bumibigat yung hangin. Yung tipong parang humihina ang katawan mo, saka minsan nahihilo ako. Minsan nilalamig kahit pawis at init na ako. Kapag tinignan ko si Liza sa mga ganong oras, pareho lang kami ng itsura. Tapos kapag tinatanong ko kung saan siya banda sa probinsya nila, sinasabi niya bandang sa bundok pa daw bahay nila. Madalas niya ikwento yung lugar nila, yung dami ng puno, yung ilog, at yung katahimikan sa gabi. Kaya minsan naiinggit din ako. Pero kapag napupunta na sa usapang gabi, sa mga nangyayari kapag tahimik na ang lahat, bigla siyang tumitigil. Parang ewan na parang natakot siya bigla ipagpatuloy yung kwento niya. Kapag tinanong ko, tatawa lang siya at sasabihin na baka matakot daw ako kaya siya tumigil magkwento. May mga gabi na hindi ako makatulog kahit pagod na pagod ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may kasama kami sa kwarto kahit na 2 lang naman kami. Pero iba talaga yung pakiramdam ko sa kwarto namin. Hindi ko makita pero ramdam na ramdam ko minsan, Sir Van. Yung parang may nakatayo lang sa sulok. Tapos parang hindi nakatingin sa akin kundi kay Liza. Kaya napapatingin din ako sa kama niya. Kapag ganun, ramdam kong alam at nararamdaman din ni Liza. Pero hindi siya nagsasalita na parang normal na lang sa kanya. May isang beses pa noon na naglilinis ako ng salamin sa kwarto. Tapos sa gilid ng salamin, parang may nakita akong anino na dumaan. Hindi ako gumalaw agad at tinignan ko si Liza na nakatingin lang sa sahig. Hawak ang kamay niya na para bang kinakabahan o natatakot siya. Kaya pakiramdam ko napansin din niya yun. Pero wala siyang sinabi kaya hindi na rin ako nagtanong. Hanggang sa dumating yung gabing yon. Tahimik yung buong bahay kasi tulog na ang mga amo namin. Tapos kami ni Liza nasa kwarto na, Sir Van. Bigla na lang tumahol ng malakas yung aso sa labas. Hindi yung normal na tahol lang.
Galit na galit at takot na magkasama. Parang may nakita siyang hindi niya maintindihan. Tapos, maya-maya pa ay may narinig kaming kaluskos sa sala. Yung tunog ng drawer na binubuksan at mga gamit na hinahalukay. Doon ko na alam na may akyat bahay na magnanakaw. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos nanlamig ang kamay ko. Si Liza biglang umupo sa kama at hawak ang tuhod niya, tapos namumutla na rin siya. Hindi pa ako nakakabangon nang may nabasag sa sala. Malakas at yung tunog na parang may nahulog na salamin. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Tapos parang may humawak sa dibdib ko. Si Liza, pumikit at may binubulong. Hindi ko maintindihan kasi kabadong-kabado na rin ako noon. Basta ang alam ko, hindi ata yung dasal na alam ko o alam nating lahat. Kasi hindi rin Tagalog at English o language nila. Biglang may ibang yabag na mabigat at mabagal. Hindi tulad ng yabag ng tao. Kasabay nun ay biglang tumigil ang ingay ng mga magnanakaw. Tapos may isang sigaw. Sigaw ng sobrang takot at hindi galit. Takot na parang may nakita silang kakaiba. Nakakatakot o hindi dapat makita. Sunod-sunod na yabag papalabas. Yun pala ay tumatakbo na yung mga magnanakaw. Tapos may bumagsak na gamit at bumukas ang gate. Tapos tumahol ulit ang aso. Pero nun parang umiwas at parang nagtatago dahil sa takot. Maya-maya tahimik ulit ang paligid. Sa sobrang tahimik niya ay parang walang nangyari. Pero ramdam ko yung lamig. Yung lamig na parang may dumaan lang tapos umalis. Si Liza umiiyak na, pero tahimik lang at nanginginig. Tinawag ko pangalan niya. Tapos ilang sandali bago siya tumingin sa akin, ay doon siya umamin. Sabi niya may manliligaw daw siya. Hindi tao, kundi engkanto raw. Simula pa nung dalaga siya sa probinsya. Nung una akala niya panaginip lang. Hanggang sa paulit-ulit at hanggang sa nasanay siya. Hindi raw siya sinasaktan pero hindi rin siya hinahayaang basta na lang siyang iwan. Binabantayan daw siya. Kaya kapag may masamang intensyon ng lalapit, ay nagpaparamdam yun. Sabi niya sumunod daw yun nung lumuwas siya sa Manila. Hindi nagpapakita pero ramdam niya yung engkanto. Yun daw yung dahilan kung bakit hindi siya basta lumalabas sa gabi. Yun daw yung dahilan ng mga pasa niya kapag matigas ang ulo niya. Hindi raw galit pero seloso. At hindi raw masama pero hindi rin mabait. Nung gabing yon, naramdaman daw nung engkanto na may masamang pumasok sa bahay. Kaya lumabas yun at hindi para pumatay, kundi para magtaboy lang, para ipakita kung sino ang bantay. Kinabukasan nun ay umalis si Liza. Biglaan, tapos walang paalam sa amo. Simula nung umalis siya, tahimik na ulit ang kwarto namin. Wala nang kakaibang presensya. Pero hanggang ngayon, Sir Van, dala ko pa rin yung pakiramdam na minsan ay may mga taong may kasamang hindi natin nakikita. At minsan, yung hindi nakikita pa ang mas handang magbantay, mas handang manindigan, at mas handang manakot para protektahan yung taong pinili niya.